Tingnan po ninyo, sino po yung kanilang pinagdidiskatahan? Opisina ng Vice President. Nagkataong pangalawang pinakamataas na Pangulo, pinakamataas na opisina sa ating bansa. Bakit po nagkaganito? Kung meron mang nakita, kung meron, bakit hindi hayaan po yung proseso na gumulong? Ba't hindi hayaan yung opisina ng COA na siya magsabi sa atin sapagkat sila'y merong mandato? Kung gusto nyo talagang gugulin ang panahon ninyo sa ganito, tawagin po natin lahat ang mga opisina na pinagkalooban ng confidential fund. Palagay ko, maski si Speaker Martin, merong confidential fund. Ang Pangulo, merong confidential fund. Sir, yung in aid of legislation na hearing, meron na po ba ang bill na nabasa kayo? Meron na ba silang plano? Nabasa na ipapasa? Yung, meron silang naipasang bill sa extrajudicial killing. Pag-uusapan ba natin yun? Basahin po ninyo, nakakatuwa, nakakahiya. Sapagkat akala niya, kailangan po malaman ninyo, kung totoo na in aid of legislation po ito, nakapagpasa na po sila ng panukalang batas October 11, 2024. Batay pa nilang tumigil. Meron na pala. So hindi na in aid of legislation, tapos na, di ba? Ang inahanap nila yung makagawa ng batas tungkol sa EJK. Nagawa na Na-file na October 11, 2024. Batay mong tumigil. Meron ka pang gustong gawin siguro. Di ba? Kung ano po masasabi niyo sa sinabi po ni Vice President Sara Duterte na ang gobyerno na ito ay walang pagtutunguhan. It is nothing. Binanggit niya po kanina ko. Wala akong magagawa kung yan ang sentimiento ng Vice President. Nasa kanya yon. At lahat naman ng tao ay pwedeng magpahayag ng kanyang opinyon. Hindi ko kayang agawin sa kanya yung opinyon na yon. Lahat po tayo merong sarili-sariling opinyon. May karapatan tayo na magsabi kung anong nararamdaman ng bawat isang Pilipino sa kanyang pamahalaan.